Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang hindi niya magagawa? Masdan niyo lamang ang lupa, kung misay, sariwang-sariwa ang mga damo. Subalit, kapag ginusto niyang ito'y mga luntoy at mga matay, makikita na lamang naninilaw ang dahon nila. Ang mga ibon nalilipad-lipad. Paano ba ang pwersa kung paano nakakaakyat at sa himpapawid ay paikot-ikot? Ano nga bagang hindi niya kaya? Mayroon bagang hindi magagawa siya? At siyaon ang pawang katotohanan kung tuwirang tao lamang ay magiging tapat sa pagtanggap. Tiwalang ganap sa kanila'y ilalagak. Yaong samay nagpahiram na ganap ng buhay nilang taglay upang sila'y makapamuhay sa sibabaw ng kalupaan bilang sanlibutan na ito'y naturingan. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay buti nga ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa kaparaanan niya'y walang imposible sa Kanya. Kung minsan ang tao, ang bawat araw niya'y para bagang lumbayang nasa kanila nang dahil sa mga kalituhan ng isipan. Diyos ko at Ama ko, may magsasambit ng ganito. Ano bang uri ang buhay na ito? Ba't ganito ang buhay ko? Mayroon namang magsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, kailan ako makakausad sa ganitong pamumuhay ko? Iba't iba nga naman ang salita ng tao at nagaganap sa buhay ng tao. May mga tao namang pinagpalang totoo, ni hindi masambit ang Diyos ko, kundi ang nasasambit, puro kung ano-ano. Saan nga ba totoo naroroon ang Ama? Kanino nga ba siya makapagpapadama? Sino nga bang tuwirang paghaharian niya? Yaong kayang hindi nakakaalala? O miya't miyay, nagugunita siya? Magalak at patuloy na magpuri, ang sa isip at damdamin ay di nawawalay siya. Sapagkat siyaon ang patotoo, kalibangan kaaliwan sa kalupaan. Maraming nagnanasang ito'y kamtan. Subalit ang kalibangan at kaaliwan sa banal na aral, ilan ang nakikipagtotohanan. Pawang katotohanan ang aking tinuturan. Nagdudumalit nagmamadali sa buhay, ngunit di batid ang patutunguhan. Nagmamadali sa kagalingan, wala namang matibay na pananampalataya sa amang mahal. Nagnanasang makalaya, tigib naman ang kung ano-anong laman ng isipan. Ano kaya't hindi sa Ama ay lubos maging tiwala?
upang anuman ang pinararanas niya, doon sa kanya'y huwag magbago ng pananaw. Isip at damdamin ilagak sa kanya, at tuwir ang pakikitang totoo siya. Halina mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko. Bulay-bulayin niyo ang mga katagang ito, sapagkat wika nga ninyo, kayo'y mga tao. Subalit ang wika ko'y totoong totoo. Sapagkat kundi sa mga taong tulad nga ninyo, ano nga bagang gagawin ng Ama sa tao? Kung wala ngang taong binuhay siya sa ibabaw ng mundo. Alalaong baga, yaon ang patutoong mahalaga nga kayo. Kaya't kung bibigyan niyo siya ng kahalagahan, di kaya makagagawa siya ng mahalaga sa buhay niyo. At yaon ang pawang katotohanang layon at nasa niya, kaya't ibinaba niya ang espiritu niya. Kaya't mapapalad ang mga nakadama, malayo man ay napapalapit sa kanya, sapagkat di naman tuwirang dito ka muna araw-araw ka. Ngunit kung araw-araw ka mang naririto, puso't isip mo'y wala rito, anong silbi nang naaparito ka? Di parang walang kwenta at walang silbi, para ka lang nag-aral, pumasok ang katawan, isip at damdamin, walang natutunan. Kaya't dumating ang bakasyon, yun at iyon pa rin. Huwag namang dumatalang bakasyon ng inyong buhay, at patuloy na kayong himimlay at di na gumalaw, na walang natutunan ni anuman. Sapagkat ang layon at nasa ng Ama, araw-araw may maging pakinabang, at ang pakinabang na yaon ay huwag masayang. Hanggang kamatayan, inyo itong taglay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katotohanan, mga minamahal, laksama ng bilang ng nilalang, hindi amay magkukulang, sapagkat batid niya na ang marapat kanino man, ngunit ang taong kanyang binuhay ay di batid yaon. Kaya't ang mga tao'y marapat maghanap, marapat lamang na humanap. Subalit, inyong hanapin ang Ama, at hanapin nyo nga siya't nang siya'y inyong kamtan. Ngunit paano nyo hahanapin? Sa kaparaanan baga ng ano? Hindi para sa paraan ng bagay, hindi sa kaparaanan ng salapi, lalo't hindi sa paraan ng pagkain, kundi sa kaparaanan ng kanyang salita at mabubuting gawa. Sa gayon, ang magmimithi at nagnanasang ito'y kamtin, puso nila't damdamin, isip nila't kalooban, ay nababago rin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nais kong magkaroon kayo ng pagninilay at pagbubulay. Ilang mga kaganapan sa kasaysayan ni Abraham ang nais kong sa inyo'y isaysay. At nais kong ito'y bigyang kapahayagan. Ganang kuntsing na pagkatao'y di maiulat siyaon, di mapapahayag ang marapat at dapat. Ganang inyong di batid, magtanto kayong ganap. Mula sa Genesis. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham, na noon ay Abram. Kaya naalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Mapalad ka anak na nagturan. Kung papanong Israel, yaw ng pawang katotohanan, binigyan ng daan at puwang na makalaya sa Ehipto. Noon, ngayon at kailanman, may paglaya ang sinuman. Sapagkat ang Ama ang kalayaan at ang tumutupad sa kanya'y ito'y kinakamtan. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar.
10 taon na si Abraham na naninirahan sa Kanaan nang ito'y mangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y ipinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, "Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit ninyo ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang matwid." At sumagot si Abram, "Ibinabalik ko sa iyo siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito'y malapit sa lansangang patungong sul. Tinanong siya, "Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta?" "Tumakas po ako sa aking Panginoon," ang sagot niya. "Mabalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan," wika ng anghel, at idinugtong pa. "Ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magluluwat, ika'y magsusupling. Nga lang itatawag sa kanya'y Ismael." Dininig ni Yahweh yung mga daing, "Ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak." Nasabi ni Agar sa sarili, "Nakita ko rito ang nakakita sa akin." Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos na nakakakita." Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinatawag ng mga tao na balon ng buhay na nakakakita. Pawang katotohanan, ano nga bang kasaysayan at silbi sa inyo ng mga narinig nyo, kundi nga ninyo nawawawaan? Ngunit ano ang ibig kong iulat sa inyo? Noon pa man ang tao kung minsan binibigyan ng pagkakataon subalit nagiging mayabang. Katulad ni Agar. Binigyan pagkakataon na magkaroon ng anak at pinahintulutan naman ng ama. Sa pagiging alipin niya, ay nagkaroon ng supling sa pagsiping ni Abraham. Subalit, nawala sa isip niya siya ay alipin lamang ni Sarai. Nang dahil sa kanyang naging kapalaran, nalimutan niya na yung kanyang pinaglingkuran. Sapagkat, ang nasa kanya, siya'y pinagpala na. Kaya't siya mismo'y kumutya at humamak kay Sarai. Mga minamahal, kung misa'y ganito ang tao, pag binibigyan ng pagkakataon, nalilimutan niya yung kanyang nakaraan. Para bagang kung sino na siyang mataas sa lupa at hindi niya naalalang siya rin naging mababa, naging alipin. Ngunit nang binigyan ng pagpapala, nalimutan niya ang gayong karaanan niya. Kaya't kung minsan ang ama, ang wika niya'y, "Sutil na mga anak ko, ang pamamaraan ko'y binahagi ko, ngunit ako'y nalimutan nyo. Dapat magbalik muli kayo kung anong pinagmulan nyo." Kaya't may mga taong nagbabalik sa dating buhay, mas higit pa ang hirap. Mga minamahal, kay buti ng ama, sino nga ba siya? Kung lahat lamang ng tao ay nakatuon sa hiwaga at magagawa niya, walang magtutuon sa masamang pag-uugali at gagawa ng masamang ugali, kundi anuman ang kinamtan, doon pa rin siya sa kababaan. Kaya naman, ano ang dinesisyon nitong si Abram? "Sulong, ibabalik ko siya sa iyo at gawin mo na kung anong gusto mo." Kung minsan gayon ang ginagawa ng ama. "Sulong, pagkakatiwala ko na siya sa iyo, Satanas, sapagkat nang pinagpala ko'y nakalimot sa akin. Gawin mo na kung anong gusto mo." Kaya't katakataka ba? Kung nagtamasa man ang ligaya ng una at bandang huli sakit at dusa, yung mga nakalimot sa ama. O tao, isang halimbawa lamang
ang aking tinuturan. Yaon ay kaganapan sa sanlibutan, sapagkat yaon ang natutunghayan, kaya't mapapalad ang nagpapakababa at patuloy na sa Ama'y kumikilala. Di nila daranasin ang pasakit at dusa, bagamat ang pagdalisay ay naroroon sa kanila. Ama pa rin na tuwirang sa kanila'y kinilala, sila ang kasama niya. Anghel na turingan na tunay na kalinga, yaong ibibigay nitong si Ama. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang nagpapalagay na nasa tama't mabuti, isip din ay mabuti, hindi nagkakatang isip ng kung ano-ano sa kapwa. Sapagkat ang kabutihan ay tanda ng malinis na pag-iisip, at ang damdamin ay taglay, kaya't di marunong magparatang. Subalit, nawawawaan ang mga aral na nagsisilbing tanglaw upang huwag tupdin at gawin at huwag maligaw. Subalit sa mga sutil at palalo ang kaisipan, ang kabutihay ginagawang kasamaan at ang panlalamang ay di matalikdan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, at patotoo lamang na yamang Ama'y saksi at nakakakita ng lahat. At nang dahil mayroong pamamaraan siyang gagawin kay Agar, at sa kanyang magiging anak na magiging simula rin ang pagdami ng lahi ni Abraham, siya'y kanyang sinubaybayan at tinura ng marapat na magaganap sa kanyang magiging anak. Gayon ang Ama, patuloy siyang nakasubaybay sa mga anak niya. At di man siya nakikita, may mga paalala siya. May mga binabahaginan siyang talino upang gawin ito, upang sambitin ang gayon at ipaalala sa mga anak niya. Subalit, may mga sutil na di makatalima, ngunit di naalala, may wakas pala ang buhay nila. Mapapalad ang sumusunod sama at kinikilala ang mga aral niya. Sa damdamin nila'y nakakintalay puso niya, kaya't ang damdamin nila'y di naiba sa kanya. Patuloy ang pandamang pagmamahal tulad niya, kaya't marunong magmahal sa kapwa nila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, pusong malinis, isip na may pangunawa, kakamti ng galak, liwanag ay mananahan. At tsakaramalaya na, nagkaramaniyahan na. Kaya't mula sa Deuteronomio, sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating ng lupaing ipinangaral o pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Marami ang pamamaraan ng Ama para makita niyang totoong mababang anak niya. Subalit marami ang nagmamaang-maangan ng kababaang loob, ngunit nakikitang naturalesa. Kaya't ang tunay na may kababaan, siya ang tunay na maglalagak ng mainam na damdamin. Kaya naman ang tunay at totoong puso nila, di nasasakta ng kalooban. At yun ang patotoo, nasa puso mo'y Ama, damdamin mo'y maligaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't kayang-kayang mga pinagdaraanan, sapagkat ang pag-asa'y totoong-totoo sa isipan. Kaya naman ang lahat ng sa kanya'y naging matapat, sinadsyad niyang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
at mula kay Jeremias. Ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa kabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Pawang katotohanan, walang hihigit pa sa dulot ng Ama. Pag-asa at ligaya ay mula sa Kanya. Batid niya ang marapat, kanino mang Kanyang anak, kaya't ang tuwirang sa Kanya'y matapat, nakakahulagpos silang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Luha man ay pumatak sa mga matang nagpapakasakit at nagpapakahirap, sa pagtanggap at pagkaloob ng Ama'y tinamas at tinanggap, at sila'y humarap. Hindi siya nakalimot kailanpaman sa kanyang mga anak na sa kanya'y nagpapakatapat. Kaya't siya pa rin, habang nabubuhay, paglingap niya'y di nawawala. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya naman ang naaaliw ang damdamin. Isipan niya'y gayon din, unaway kinakamtan, liwanag ay nananahan, kaya't matahimik at payapang nabubuhay sa kalupaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At nang dahil nga ang Ama ay tunay na kaibuti, sadyang kay dakila ng mga gawa niya, noon, ngayon at kailanman di mawawaglit ang aral niya. Mga panukalay di mawawala. Mga gawa niya'y tunay na kay inam. Noon pa man sa simula ng tao sa lupa ay di na nawala ang kanyang gagawin. Patuloy siyang nagpapahayag, patuloy siyang naguulat, patuloy siyang gumaganap bilang isang Diyos na mahal ang kanyang mga anak. Subalit, sino nga bang totoo at tapat sa kanyang tatalima? Inyong pakinggan itong si Jonas. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya ng kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga ninuno. Walang kakain ni saman, wala ring iinom, walang tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa akin. Gayon din sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe. At siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya. Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito ang mga gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ang Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo. Punong-puno ng pag-ibig
at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh. Anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong tumalikod si Jonas, papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa ng isang silungan at doon hinintay kung anong mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang ito'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitira ng mahigit na 120,000 katao, na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Sadyang kay sama ng pag-uugali ng tao, kapag ang ugaling pagkatao ang siyang umiral. Anong bakit nga ba't tumalikod itong si Jonas at sumakay ng barko at umalis? Upang tumakas siya sa pag-aatas ng Ama. At doon niyugyog ang barko, ngunit napakilalang siyang may sala. Kaya't nagkaroon ng panindigan na siya'y ihagis nila. Inamin naman niya ang kanyang kasalanan, kaibuti pa rin naman niya. At do'y pinakita ng Ama, may nakahandang dambuhala upang siya'y lunukin at iligtas sa 3 araw. Tao, hindi man ito binasa, ngunit ito ang ibig kong iwika sa inyo. May ginagawa ka bang pagtalilis, pagtago sa Ama? Saan ka magtatago? Saan kanya hindi makikita? Sa ilalim ka man ng karagatan, nasusuri ka niya. Kaya't magtago ka man, makikita ka't hahabulin ka niya. Kaya't anong malilihim mo, kitang-kita niya. Kahit sa isang kisap mata, di malilihim sa kanya. At nang maganap na siya'y iluwa ng dambuhalang isda, ito na nga naging kaganapan. Sumunod na siya, tumalima na. Ngunit sadyang bakit nga ba nagalit siya? Sapagkat napahiya siya. Nang dahil sa pagbabalik loob nitong hari at pinagsabihan ng sinasakupan, nagbago ang desisyon ng Ama. Gayon ang Ama. Sinabi man, ngunit kapag nakita na kanyang pagbabago ng mga anak niya, babaguhit pipihitin niya ang kanyang sinabi. Dahil sa malaking habag niya, dahil sa malaking awa niya, dahil sa wagas niyang pagmamahal at tunay na pagpapahalaga. Tao, sinabi ba ng kapwa-tao mong mamamatay ka na? Subalit, ang paghihinagpis mo ay paglapit mo sa Ama, pagsisisi mo, pagbabalik loob mo, pagsasabi mong, Diyos ko, tama ko, ako'y nagbabalik loob sa iyo, ano man ang sala ko'y patawarin mo. Baka di mo namamalayan ang hindi mo alam na magagaling pa dahil inihintay mo lamang ay kamatayan na sa takdang panahon na yaon ay di patakda, ibinigay ng Amang gumaling ka, sapagkat gayon siya. Tunay na mapagmahal, tunay na mapagkalinga, tunay na mapagmahal na hindi nagmamaliw kailanman. Kaya nga, anak ka ba ng Ama? Nagsisi ka ba? Binalik mo ba ang sarili mo? Puso mo ba ibinigay sa Kanya? Hindi ka ba maraming tinanong? Nang malaman mo bang mamamatay ka na, hindi galit puot ang nangyari sa iyo, kundi kay nagsisi, nagbalik loob ka, binago mong isip mo,
pinihit mong totoo, siya'y hinanap mo, nagpakatotoo ka. Tao, tulad ng mga taga-Ninibe, di natuloy ang pagwasak, sapagkat siya'y mapagmahal. Ano man ang buhay na kinakamtan ng tao, may pag-asa habang buhay. Ano man ang tinatamasa nyo'y huwag ipagmalakit, ipagmagaling. At ano man ang inyong mga pinagdaraanan, huwag kayong magsakbibi, ni huwag kayong maghidagpis. Kung tunay na kilala nyo ang Ama, hindi kayo dadaing ng dadaing, at di rin kayo manghihinaing ng manghihinaing sa inyong kapwa nilalang, sapagkat batid nyo, ang kapwa nyo may lakas ay tulad nyong may wakas ang buhay. Subalit ang Amang walang hanggan ng kamatayan ay di naabot. Siyang magbibigay sa inyo ng kung anong wala sa inyo. Tao, huwag lamang ninyong tularan si Jonas, inggitero, dahil napahiya, nagalit gustong wakasan ng buhay. Ang wika nga ng Ama, tumubo diyan ang puno na yan na hindi mo'y tinanim. Subalit sumibol na lamang, ngayong ito'y nawalay masakit ang loob mo, nagagalit ka. Tao, ganyan ang tao. Kung minsan, pinahiram lamang sa kanya, kapag inalis at binawi, galit at puot ang naghahari. Bakit hindi nyo alamin ang katotohanan? Bakit hindi kayo magpakumbaba sa Ama? Baka ang mga kaganapang yaoy may nasa lamang siyang patotohanan upang ipakita niya na mahiwagang magagawa niya. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng sandali, ang lahat ng araw ay kanya lamang. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang nananalig ng matapat, isip niya'y malinis. Puso niya'y di nagbabago. Pananalig niya'y totoong-totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Yamang kayo'y anak ng Ama. Tiwalay gawin niyo sa Kanya. Kakamtin niyong marapat sa buhay niyo. Malilisya kayo sa pahamak na mga gawang hindi tama. Sapagkat ang layon at nasa niya, tuntunin niyong landas niya, itatama ang buhay niyo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Mapapalad ang bawat araw na nagsusumakit at nagsusumikap, na kaya tumutupad at gumaganap, puso nila'y naaaliw, Ama ang tinanggap. Hindi yaong kung ano lamang ang nasang kamtin, kundi ang nais maabot, Amang nagbuhay sa Kanya ng lubos. Mahal na mahal ko kayo, di ninyo ganap mawawawaan itong sa akin tinuturan. Maliban ngang kayong may pandamat, espirito'y inyong taglay. Yaong sama ang liwanag na sa inyo ay binahaging lubusan, espiritong walang kamatayan, mapalad kayong ito'y kinamtan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. O aking Ama, sadyang ibang pag-uulat ng salita ng tao sa pag-uulat ng aral mo. Subalit, ang bawat katagang yaon, sa anak mong sa'yo'y nagtitibay at ganap na tumatanggap, mawawawaan nga itong ganap, sapagkat siyaon ang tinuran mo, ang sumasa iyo'y may pangunawa, at ang nasa sa iyo'y maligaya ang kalooban. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Wala po siyang katapatan, no? Meron po ba siyang katapat? Wala siyang kalapat. Kaya naman ang Espiritu niya ang siyang ibinaba upang maghanap ng katapat. At ang tatanggap, yaw ng kanyang kalapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, naramdaman nyo na ba ang tuwirang galak? Nakatanggap na ba kayo ng ibang pandama na hindi ninyo naramdaman mula nang nabuhay kayo? Magpasalamat kayo. Yaw ng ibang pandamang hindi kayang liripin ng sinuman, sapagkat hindi taong pinagmulan, kundi Diyos na totoo. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo?
May itatanong ba kayo? Wala kayong itatanong? Nababagot ba kayo? Hindi kayo nababagot? Ituloy natin. Mula kay Lucas. Nang si Jesus ay nasa isang bayan ng isang lalaking ketongin, ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipos siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay na wala ang kanyang ketong, kumusta ka ba, anak? Ibig ko'y gumaling ka kahapon, kaya ngayon naririto kang magaling. Pagdakay na wala ang kanyang ketong, at pinagbilinin siya ni Jesus. Wag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga taon na magaling ka na. Ngunit, lalo pang kumalat ang balita, gusto mong patotohanan na magaling ka na, pasuri mo rin ang iyong sikmura. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao pang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang sa puok at nananalangin. Tao, ano nga baga ang di magagawa ng Ama? Yaong aking Ama na natawag niyong Ama. Yaong aking Espiritu na binahagi ko sa inyo. Yaong gumamit sa tao at ginamit ay para sa inyo. Yaong nangusap kanina at nangungusap pa ngayon. Yaong mangungusap hanggang mamaya sa nasakot na yon. Kaya't layon kong gawin ay aking tutupdin, ang nasa kong gawin ay walang makapipigil. Kaya't ang sino mang tao'y sa akin ay lubos ang pag-angkin. Ano kayang di niya tatanggapin na makakainam sa kanyang katawan, maging katauhan at kanyang kaluluwang taglay sa sanlibutan. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang ang nauna na hindi mahuhuli, at walang nahuli na hindi mauuna. Sapagkat kung ngayon ay panahon nyo, may panahon naman para bukas. At kung panahon nyo nung nakaraang taon, may panahong daratal sa kapwa nyo. Kaya't hindi ibig sabihin panapanahon ay sa inyong lahat, sapagkat ang lahat ng panahon may pinag-uukulan. Ang panahon ng ninuno nyo'y di nila panahon ngayon, at ang panahon ng ninuno ninyong nakaraan na hindi nyo panahon ngayon, panahon nyo naman. Kaya't ang mga panahon nyo ngayon, hindi panahon ng mga isisilang pa. Kaya't sa buong panahon, Ama ang may kapanahunan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan kung lahat ng panahon nyo habang kayo'y nabubuhay, amay sa inyo'y tatanggapit kikilaning tuwiran, sa inyong lubusan, di kayo pababayaan. Habang may buhay. Habang may buhay, pag-asa ay isa lang, amang walang hangganan, pagmamahal, paglingap niya'y wagas, tapat kailanman, at di siya nawawalay, kanino mang anak niya, nalubos ang pagtitiwala. Yamang amay buhay, manalig ka na. Bawat araw, may takdang kalayaan, tuwiran mong gawin sa isip, ama iyong panahanin,
salita niya'y ikintan, ng ganap na mawawaan. Ano ang lumabis na di kayang kalusin? Ano ang kulang na di kayang punuin? Maring siksikin at ligligin upang ito'y magsilabis, subalit kung kabutihan di ka papahamak ni numan. Kaya mithin nyo ang kabutihan lamang siyang inyong naisip, sa puso nyo'y gawin, na huwag lilimutin ang dampin, yaong amang may buhay, at sa inyong lahat tao nagpahirap na ganap. Kung walang may buhay, walang sasamba, walang tatawag sa dakilang Ama, walang manunumba, walang tao sa Kanya'y magpapasakit. Kaya taong mahal ko, taong mga minamahal ko, magnilay at magbulay kayo. Ano nga ang silbi? Makipagsiksikan man kayo at masaktan ang mga katawan nyo. Haplos dito, haplos doon sa rebulto. Ngunit sama ng ugali di nahahaplos. Damdamin ay di napapaknit ang sama ng loob. Ano ang napalang? Sakit ng katawan, gasgas ng balat. Subalit bakit di gawin? Amay tuwirang tanggapin, sa isip at damdamin siya'y ganap panahanin. Doon sa inyong katauhan, siya'y tuwirang may gagawin. Tuwiran kong ginaganap, ang sa inyo ay marapat. Dit man ninyo ako'y hindi mahawakan, hindi nyo mahagkan, ni hindi nyo masilayan. Subalit kung nagtatanto kayo sa tuwirang kong salita, hiwagang magaganap sa inyo ay matatanggap. Sapagkat ang salita ay may buhay sa lahat ng magsasabuhay. Ang salita ay makapangyarihan sa lahat ng nagmamahal ng tapat at tuwiran. Puso nila ay siyang nagari, amang walang maliw kailanpaman sa tapat na pagmamahal. Mapapalad kayo na puso nyo'y ganito. Higit ninyong asahan ng gagawin ng Ama ay mabuti pawa. Mapapalad kayo, inalipusta at hinusgahan, nang dahil sa gawang kay inam, di kayo sumuko kailanman. Naroroon ang kayo'y paluhay ng inyong kapwa, ngunit tigib ng pag-asa, isip at damdamin nyo'y sama, daratalang kalayaan. Isipan nyo'y kanyang-kanya, hindi kayo maninimdim, kayo'y kanyang aarugain. Halina kayo, mga minamahal ko, tunay na iniibig kong tao, namnamin ang winika ko, isulit nyong mabubuting gawa nyo. Sa Ama ay pakita nyo, patotohanan nyong totoo, bukal sa puso nyo, yaong pag-ibig na dulot nyo. Sa kapwa nyo tao'y ginawa nyo ito, hindi nang ganang inyong nasa't gusto, kundi alang-alang sa Kanyang tinanggap nyo at alang-alang sa aking espiritu, na gayon na ibinahagi
na mula rin sa Kanya ito at pamula pa noon bilang pagkakatawang tao. Magpahanggang ngayong panahon ng Espiritu na sa tao'y nagharit ng unang totoo. Sa sino mang daluya't tinanggap ay ako, makapangingibabaw, gawa kong mainam. Mahal na mahal ko kayo habang may buhay. Yan ang katotohanan, wagas at tapat ang pagmamahal. Walang maliw kailanman, katapatan ang sa inyo'y aking alay. Wala kayong gagawin, wala kayong nanaisin, kundi marapat ay gawing mabuti ang lahat, upang sa gayon mabuti rin ang matanggap. Kamtin ninyo ang dapat at sa tao'y ihayag, nang sa gayon kung ano ang mabuti niyong hinayag, mabuti rin ang sa inyo'y maging marapat. Sa gayon, mapapatotohanan niyong Ama ang paglingap, Ama ang lahat, ang Ama ang siyang tapat sa lahat. Yamang kayo naririto, ang layon ko, pasalamatan sa ginagawa nyo sa kapwa nyo. Kung paano ang nasa't layon ko ay sa inyo ay narito sa pusong taglay nyo. Magnasa at maglayon kayo sa tuwina'y gawin ito. Patuloy na gabay ko'y sa inyo. Salamat sa iyo sa pagsuporta mo, pagtanggap sa kabiyak na di tinutulan mo. Sa kanyang paglilingkod, gawin pang higit na kayo lahat na matwid at ganap. Tandaan ninyo kung paano batang ginawa nyo. Kayo taga rito, nakipamayan na totoo. Di man ganang mawawaan salita kong kainam, sa puso mo'y damhin yaong aking pagmamahal. Kaya't kung paano ang wika mo, di mo nasang tunay na kagalingan, kundi ang kalakasan. Mapalad ka, sakripisyo'y iyong kinakamtan. At kung paano patuloy kang lumalaban, gagawin ang marapat habang ika'y buhay. Tanda ninyo, ang bawat araw ay lumilipas, subalit ang gawa ay inam ay di kailanman lilipas. Tulad mong nakita ko, katapatan ng puso mo, kaya't naunaman ang katawang yaon, higit kang nauna. At yaon ang katotohanan na sa akin sa inyo'y sinusuri. Matikman. Yaon ang tapat kong pagtanggap na sa inyo ay dapat. Tanggapin ninyong lahat ang matwid at marapat. Makikita niyong ganap ang sa aking paglagana sa mabuti, sa ganap, sa liwanag at marapat na sa inyo'y matanggap. Pagkat ito aking dulot, na kung tao'y hindi sa inyo'y igagawa,
yaw ng pawang katotohanan. Ganang tao'y di tutuptin man lang, kaya't ang wika ko'y makadama kayong gana. O tao, kailan ninyo mawawawaan ang marapat? Ayaw kong sa inyo'y mahuli ang lahat, pagkat ang layon ko, ganap kayong magliwanag. Isipan nyo'y maging lubos, sama ay tumanggap. At nang sa gayon ang puso nyong bato'y magsilambot, sutil na pag-iisip ay mabagong ganap. Maunawaan ang marapat na sa bawat araw ay tinutupad, nang ang inyong buhay ay huwag masayang man lang, bagkus kayong lahat ay maging ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Oh, nekaramaleyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kahit sarap. Kahit sabihin kang baliw, at gayon ang nararamdaman mo, di bali nang baliw ka na araw-araw, ano? Alam niyo po, nung hindi ko pa alam na magiging ganito ang aking kasasapitan sa aking paglilingkod, nung pag sinasabihan akong baliw, naiyak ako nun. Ayoko na, sabi ko, ayoko na. Nung sinasabihan akong demonyo, Diyos ko, gusto kong gumanti. Demonyo pala ako, di magpaka-demonyo ako, sige tingnan ko kung sinong demonyo. Sabi ko pa po noon, pero pinagsisihan ko po yun. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo ako. Pag pala pumatol ako, tao nga pala ako. Sapagkat anong sabi, Constancia, huwag kang mag-asal tao, sapagkat di ako makakapangyababaw sa'yo kapag tumulad ka sa ugaling tao. Ay, paano po ba ako yun? Tupdin mo ang sakin, gawin mo ang atas ko, babaguhin ka man din. Salamat sa Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nais niyo po bang magbago? Sumunod kayo sa Ama. Di nyo man nakikita, tuturo niyang paraan ng tunay na pagbabago. Di kayo kayang baguhin ang kapwa nyo. Hindi kayo makapagbabago dahil sa kapwa nyo. Ang tunay na makapagpapabago sa inyo, ang pagtanggap nyong totoo sa Diyos na di nakikita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal. Isip mo ay maliwalas, damdamin mo'y nasisiyahan. Kay sarap-sarap mabuhay, ulam mo man ay talong at bagoong iyong nalalasahan. Kaysa morkon at nilagang baka, nasa oras ay inatake na wala kang nasambit ni ano, yaon pala'y nasa ng Ama. Dahil sa kataasan mo'y maatake ka. Wow, yun ang pangit ano. Ano ba yung lumabas na yon? Parang kobrang wedding yon. 10-20 eka. Aba, sabi, naku eka, hindi ko natayaan yun. Sana eka, may pera ako. Sabi naman ng isa, hoy, talagang hindi mo eka takda. Sabi naman ng isa, ako eka, na naginip eka ako, natamaan ko'y ganito eh. Aba, nung tinayaan ko ekay, di naman tumama. Di ganun din eka yun. Ba, ako ekay may paniniwala sa aking Diyos eh. Kung hindi rin lang ako magnanakaw at sa mabuting paraan, hindi ko naman ninakaw,
Siguro gagawin niyang mainam. Sabi niya sa kausap niya, ay naku Eka, puro kalokohan yan. Meron ba naman Ekang nagaganap na hindi maganda? Wala naman Eka. Ay, ba't mo sinabi yan? Siguro ang gawa mo'y puro masama. Alam kong may magagawa ang Ama. Yaw ng taong di naniniwala sa mabuting gawa ng kapwa, sapagkat di niya magawang magpakabuti. Alam kong may, nabago tuloy ang tono, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, lumilipad yung walang laman manalig ka na. Bawat araw, ganyan ang isip na walang laman, lumilipad. Ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga parte-parte minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin.
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Pag nanalig po kayo, angkinin nyo na. At parang bolang sinasapon yung tinanggap nyo na. Kaso po, sabi nga ng tao, pag tayo na, yung pagbutak-butak niya, wala na. Dapat po, pag dinulog nyo, angkinin nyo na, tanggapin nyo na. Pag nang magbabago isip nyo, wala nang pagbabago yun. Dapat kahit na sino pang magbago sa iniisip mo, magpabago, yun na, yun na. Manalig ka ng yun na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nakakalungkot ka naman. Mas malala sa iyo yun eh. Pwede tingnan mo, makinis na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta na si Pogi? Ay, purihin ng Ama. Nakakakain ka na. Sadyang napakahiwaga po ng Ama. Ang batang ito bilang tao, ayoko nang tanggapin dito. Ito po eh. Totoo po. Pag umira ng pagkatao ko, hindi ko tatanggapin talaga yung batang ito. Kaya sabi ko po, iuwi mo na. Sabi ko po na doon sa kanyang tsuhin, iuwi mo na ka ako, iuwi mo na. Tingin ko, mamamatay na, baka butang pa rito, sisihin ako. Yung pong takot baga. Ano? Sapagkat sabi ko nun sa Panginoon, Panginoon, ang sabi mo, bubuhay po ako, hindi ako papatay. Isang araw, may nagpapagamot. Sabi niya, pwede po ba ako magpagamot? Kasi po namamalipit. Ganyan. Ano? Hingi ka ng daon-dahon para malaglag. Hindi po ako buntis. Buntis ka. Kaya ka sinisikmura eh. Naglilihi ka eh. Muigay ka. Di pumapatay dito. Bumubuhay. Bumalik. Malaki na ang tiyan. O, kala ko ba hindi ka buntis? Hindi ko nga po alam nila kung kailan ako manganganak. Hindi ko po alam kung kailan ako nabuo eh. O, sige Eka. 5 buwan na Eka yan nung magbalik. Ay, ganun po ba? O, bumilang ka Eka mula sa ganitong petsa at manganganak ka ng ganon. Bumalik. Eto na po anak ko, nanganak po Eka ako ng ganon. Oh, ba't pinalalaglag mo nun? Kala ko, bibigyan niyo ako eh. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Ano po ibig sabihin? Marami pa mamaraan ng tao para maglaglag, ano? Pero yun namang hindi magkaanak. Marami ding paraan kung kaano gustong magkaanak. Bakit kaya ganun ang buhay sa lupa, no? May gustong magkaanak, di magkaanak. May ayaw magkaanak, pinaparaanan kung paano May kukwento po ako. May nagkwento po sa aking alagad na meron siyang, di ko nasasabihin kung ano yung trabaho, ano niya, hanap buhay niya. Ngayon ay, sabi daw ng tauhan niya, kayang, ano na yan, nakita ko po doon sa basurahan eh. Naku po petos yan. Sabi pinalibing niya. Meron na pong hindi ko na kukwento. Pinalibing niya, alam niyo po po, mula nung pinalibing ko yung gumanda na buhay ko. Kawawa naman ka ako yung naglaglag noon. Diyos ko, atama ko. Bakit po ba gayon? Ano po?
Napakahiwaga ng Diyos. Ano po ibig ko sabihin sa inyo? Bakit ito'y binahagi? Alam niyo po, pag-aralan po ninyo si Abraham kung ilang taon bago nagkaanak si Sarah. Subalit sa pananampalataya niya ay umasa, nanalig, nagtiwala. Ano po? Bakit kaya hindi gawing magtiwalang lubos, manalig na ganap? Ano po? O ikaw? Hindi ka naduling ano? Diretso natin yun eh. Alam niyo po, hindi lamang yung isinilang ang naduduling, naduling. Inboard na duling. Kahit hindi ka na bata at malaki ka, maaari ring maduling ang mata mo. May pagkakataong maduduling ka. Kung may kaganapan, merong pag-inopera ay hindi na naduduling din po, ano? So, ibig sabihin, walang perfect. Pero may duling naman, hindi naman inopera na diretso ang tanaw. Ikaw yun, ano? Kaya, may Diyos. Yan po ang ibig ko sabihin. May Diyos. Gawin niyo pong magtiwala. Gawin niyo pong tumanggap. Gawin niyo pong maniwala. May Diyos. Sapagkat kung walang Diyos, wala tayo ngayon dito. Hindi tayo maglilingkod sa Kanya. Hindi tayo magpapakasakit sa Kanya. Ngunit dahil may Diyos, kung may takot tayo sa Kanya, gagawin natin yung nakalulugod sa Kanyang pananaw. Kaya't ang ating gagawin, hindi tayo mag-iisip man lang ng di dapat sa ating kapwa. Pagpalain po kayo. Nagsimba po ba kayo? Sabi nga ng balita kanina, may namatay na sa... Anong napala mo sa pananampalataya kung namatay ka sa siksikan? Ano po? Patotoo lamang na hindi gusto ng ating Panginoon ng ganon. Sapagkat kung gusto na yon, kung gusto niya yon, wala pong madidisgrasya, ano? Sapagkat ang pananampalatayang tapat at totoo, makatotohanan, nakapagpapalaya ng sakit at sakit. Yung hindi totoong pananampalataya, nakapagpadusa. Di po ba? Kaya gawin po nating tama ang ating pananampalataya. Hindi makukuha sa luhod ka ng luhod, dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, rosaryo ka ng rosaryo, putak naman ang putak ang bibig mo. Para kang manok, tila ako ng tilaok, tila ako ng tilaok, wala namang tinitilaok. Mga minamahal, sa dating buhay ko po, hindi ako marunong magtilaok ng tilaok. Ngayon nasasabi kang dalahira. Di bali pong madaldal ako. Diyos ang dinadaldal ko. Kesa naman po nagdadaldal. Kapwa-tao. Ano po? Malin po ang mas maganda. Dalahira ka para sa Panginoon. Ginagawa mo yung ichismis mo siya. Bahagi mo siya. O chinichismis mo yung kapwa mo. Alin po mas maganda? Alin po ba? Nako, parang po yatang wala kayong bibig ngayon. Magaling na po kayo. Sabi ni Doke, Apo, punta ka na dito para masukat mo na yung ngipin mo. Nako, kako. May mission pa ako mamaya pagkatapos ng gawain. Pagbayan ko na munang bungi. Sa linggo na lang, baka ti ako kako. Pero, hindi ka makatawa, no? Pinipigil mo yung tawa mo. Minsan nalilimutan mo, bungi ka. Kalaki ng tawa mo, kitang-kita yung awang. Sabi ng Panginoon, anak, kahit bungi ka, basta yung isip mo hindi bungi. Di ba? Natawa siya, hindi niya naintindihan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Parang ayaw ko na siyang haplusin bukas. Ang sakit. Joke, sabi ng tao. Pero hindi naman halata paghakbang ko na. Halata po ba? Sabi, totoo pala yun. Pag tumutubos ka,
Pero kahanga-hanga ang mga taong kahit may nararamdaman, pilit na lumalaban, ang Ama ang dinadama sa kanilang kalooban. Subukan po ninyo. Oh, magaling ka na, manalig ka. Ano ba sakit mo? Alam niyo po, bakit po tinanong na ano bang sakit mo? Kuminsan, totoo namang totoo. Wala namang sakit sa pisikal na sakit ang tao eh. Alam niyo po kung ano ang minsan sakit niya sa isip. Binibigyan niya sakit yung kanyang sarili. Ano po? Bakit po? Pag may nervous ang tao, parang, kapatid, nurse ka, Pag may nervous breakdown ang tao, tumataas ang presyon, May palpitation, para kang may sakit, mahirap gamutin yon. Nervous na nagsisimula sa nerve paakyat. Ano po? Paano gagaling yon? Nagsisimula sa nerve. Pag lumala, nervous breakdown. Nako, sabi mo, para kang di makali. Sino magpapagaling nun? Tandaan po ninyo, ang kapanatagan ng pananampalataya at pagtitiwalang tapat sa Ama, siyang mag-aalis niyon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Masaya naman po ba kayo? Maligaya po kayo? Tandaan po ninyo, walang humahaba ang buhay sa laging magagalitin, malulungkutin, subalit ang masayahin, nakapagpapaliwalas ng isipan, nakapagpapagalak ng puso, kaya't nakapagpapahaba ng... Gusto nyo pong umaba lahat ng buhay nyo? Sundin nyo ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bagamat sinabi niyang umiksi ng buhay ngayon, mahabagin po siya. Tama po ba? Narinig niyo po ang pagbasa sa mula kay Jonas. Dahil siya ay mahabagin, maawain, nang magsisi ang mga taga-Ninibe at ang hari ay nagpakababa, hinubad niya ang kanyang pagkahari, nahambing kay Kristo, hinubad ang pagkahari para sa kaligtasan ng marami. Kay bait ng hari na yun, Ang hari ng Ninibe, sino kaya ang magiging ganon? Nang dahil sa kaligtasan ng marami, ay ihuhubad ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang yaman ay susuko para sa marami. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, pagpapala yun. Biyaya po yung ganong isipan. Biyaya po yung ganong damdamin. Sapagkat ang gayong damdamin ay mula sa banal na Espiritu. Kaya't kung ang damdamin ninyo'y mabuti, purihin niyo ang Ama. Pasalamatan niyo siya galing, nagmula sa Kanya ang gayong damdamin. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tatanong? Ano po ang masarap ngayon? Ano po ba gusto nyo? Ganyan na lang ang panahon? Masarap na ganito? Ano po? Kung pwede nga lang hawakan, Kaya lang, siguradong sigurado, may amihan at may... Kaya, patotoo ng Ama, siya lamang ang makapagpapabago ng buhay ng tao. Kaya ikaw, habang may buhay, magsumakit, magsumikap ka, magsipag ka, maghanap ka, at habang may buhay na buhay ka, may pag-asa. Tayo na po, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng liwanag at pangunawang mga kaisipan nyo. Tanggapin yung lubos sa puso't isipan nyo'y Ama, sa gayon makapananahan ng kanyang Espiritu Santo at magliliwanag ang buhay ninyo. Magiging makulay ang madilim na buhay. Magiging maliwalas ang
masalimuot na buhay. Magiging patag ang magulong buhay. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipodo.